Si Captain David Morehouse, ang kapitan ng barkong British brig na Del Gracia, kasama ang kanyang mga tripulante ng barko, ay nagulat sa kanilang nakita sa isang barkong lumulutang-lutang sa malalaking alon sa karagatan. Sila ay may layo sa barko ng 400 milya pa silangan ng Azores at nangyari ito noong December 5, 1872. Namukhahan kasi nila ang barkong lumutang-lutang at hindi nga sila nagkamali na ito ang barko na unang umalis mula sa Staten Island 8 araw bago sila lumayag sa karagatan. Ang natatandaan nilang destinasyon ng barkong ito ay patungo ito sa Genoa, Italy para dalhin ang mga produkto ng mga ethanol alcohol roon. Kaya ang kapitan at ang tripulante niya ay nagpasyang lapitan ang barko para bigyan ng tulong. Ngunit nang sila ay nakalapit na, lahat sila ay nagulat sa kanilang natuklasan. Wala nang mga tao sa loob ng barko. Ang makikita na lamang ay mga kagamitan na naiwan sa loob ng barko at kasama ang mga personal na kagamitan ng mga sakay ng barko. Ang barkong lumulutang-lutang sa gitna ng karagatan ay ang Mary Celeste. Alam niyo ba nag-iwan ng isang misteryosong kasaysayan sa mundo ang barkong ito? Na hanggang sa ngayon ay nag-iwan ng malaking katanungan pa rin sa lahat. Ano nga ba nangyari sa mga tao na sakay ng barko na ito? Ating alamin ang mga nakatagong misteryo ng ang misteryosong barko ng Mary Celeste. Tara, simulan na natin. Misteryo. Ang Mary Celeste ship ay binuo sa Nova Scotia noong May 18, 1861 na unang pinangalan na Amazon. At naparehistro sa Parsboro, Nova Scotia noong June 10, 1861. Ang barkong Amazon ay barko para sa pangangalakal na nilibot na ang karagatang Atlantiko at sa karagatan ng Mediterranean at Caribbean Sea. Ang unang may-ari ng barko na ito ay ang isang local na consortium na meron 9 na miyembro. Ang consortium ay isang grupo ng business company na pinamumunuan ni Lewis kabilang si Robert McClellan kung saan siya ang kauna-unahang kapitan ng barko na ito. At ang unang paglalayag ng barkong ito noong June 1861 patungong 5 Islands ng Nova Scotia upang kumuha ng mga kargamento ng troso sa Atlantiko patungong London. Ngunit nagkasakit si Kapitan McClellan noong natapos ang unang paglalayag na iyon kung saan lumala pa ang sakit nito kaya bumalik sila sa Spencer Island ngunit namatay si Kapitan McClellan noong June 19, 1861. Pinalitan naman ni John Notting Parker ang pagiging kapitan sa barko at ipinagpatuloy ang paglalakbay patungong London. Ngunit nagkaroon naman ng disgrasya na mabangga niya ang mga kagamitan sa pangingisda sa makipot na bahagi ng Eastport, Maine. Nang makaalis muli ito sa London, bumangga na naman muli ito at lumubog sa isang brig sa English Channel ng Atlantic Ocean. Nanatili pa rin kapitan ng barko si Parker ng 2 taon pa hanggang napalitan siya ni William Thompson noong 1863 hanggang 1867. Ang barko ay nakakapaglakbay sa West India, England at sa Mediterranean Sea. Hanggang nangyari ang hindi inaasahan na harapin nila ng isang napakalakas na bagyo at nangyari ito noong October 1867. Dahil sa bagyo, napilitan silang dalhin sa baybayin ang wasak na barko at iniwan ito ng mga tripulante at kapitan nito. October 15, 1867, si Alexander Macbean ang Glace Bay, Nova Scotia ay kinuha ang barkong Amazon. Isang buwan nakalipas, ibinenta ni Macbean ang Amazon ship sa isang lokal na negosyante kay Richard W. Haynes noong November 1868. Si Richard Haynes ay isang Amerikanong marino mula sa New York. Pinaayos niya ang Amazon at ginawa niya ang kanyang sarili bilang isang kapitan nito. Noong December 1868, ipinarehistro niya ito sa Collector of the Port sa New York bilang isang American vessel sa ilalim ng bagong pangalan nito na Mary Celeste. Noong October 1869, kinuha kay Haynes ang barko ng mga taong pinagkakautangan nito.
At binenta namang ito ang barko sa New York Consortium na pinamumunuan ni James H. Winchester. Kahit 3 taon na ang barko sa New York Consortium at marami ng pagbabago sa kumpanya na ito, ay walang naitala ng mga aktibidad ang barko sa panahon na yan. Maraming binago sa barko ng Mary Celeste na naging mas lumaki pa ito kesa sa dating laki nito, kaya mas lalong lumaki din ang trabaho ng barko. Noong October 1872, si Winchester kasama ang iba pang investor at ang bagong kapitan ng barko na si Benjamin Spooner Briggs. Sino nga ba si Benjamin Briggs? Si Benjamin Briggs ay isinilang sa Wareham, Massachusetts noong April 24, 1835. Isa siyang mabuting Kristiyano at mahilig magbasa ng Biblia. Naikasal siya kay Sarah Elizabeth Cobb at nabiyayaan sila ng 2 anak. Ang kanyang mga anak ay sina Arthur na isinilang noong September 1865 at si Sophia Matilda na isinilang naman noong October 1870. Bagong silang pa lamang si Sophia, ang bunsong anak niya, ay nakamit na ni Briggs ang mataas na katayuan sa kanyang propesyon sa kanyang trabaho. Balak niyang mag-retire sa trabaho at magpatayo ng negosyo, kasosyo niya ang kanyang kapatid, ngunit hindi ito natuloy. Kaya naisip nilang mag-invest na lang sa mga barko at isa na dito ang barko ng Mary Celeste kung saan dito nga nag-invest si Briggs. At nagsimula na nga unang paglalayag ni Benjamin Briggs patungo sa Genoa, Italy, kung saan isinama pa niya ang kanyang may bahay at ang bunsong anak na babae na si Sophia. Naiwan naman ang anak nilang lalaki sa pangangalaga ng kanyang lola dahil nag-aaral pa ito. Para sa paghahanda nila sa kanilang paglalayag ay pinili niya ang kanyang mga kasama katulad na lang ni First Mate Albert J. Richardson, ang second mate na si Andrew Gilling, ang steward na si Edward William Head, kasama din ang 4 general seaman na sina Arian Martins, Gottlieb Godshall at ang magkapatid na sina Volkirk at Bose Lorenzen. Umaga ng Martes, November 5, 1972, umalis na sila Briggs kasama ang kanyang asawa at anak na babae at mga napili niyang mga crew, sakay sila ng Mary Celeste ship. May dala na silang kargamento ng mga alcohol na umabot ng 1,701 barrels. Ang mga alcohol na ito ay mga ethanol na gagamitin sa paglikha ng pabango, solvent at mga likidong panglinis. Nakaalis na sila sa New York Harbor, kaya lang hindi inaasa na sumama ang panahon, kaya naghintay muna sila na humupa muna ito para hindi sila magkaabirya sa kanilang paglalakbay. Kaya nagpasya si Briggs na magstay muna sa Staten Island, kung saan nakapagpadala pa si Sarah ng sulat sa kanyang biyanan para sa naiwan niyang anak na si Arthur. Ito na pala magiging huling sulat niya sa kanyang anak. Nakapag-dinner pa nga sila kay David Morehouse na isa din na kapitan ng barko ng Del Gracia. Habang naghihintay din sila sa kanilang kargo ng mga petroleum na dadalhin nila sa Genoa, Italy, papuntang Gibraltar sa may Spain. 2 araw umalis muli sila dahil humina na ang sama ng panahon, kaya nakapasok na sila sa karagatan ng Atlantiko. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay sakay ng Mary Celeste, nakikipaglaban sila sa sama ng panahon roon, kung saan narating pa nila ang Azores Island sa kanluran ng Portugal noong November 25, 1872. Ito ayon sa nakasulat sa talaan ng kapitan at ito ang huling impormasyon na nakasulat roon. Ang Del Gracia ship ni Captain David Morehouse ay nakapaglakbay na at nakarating na rin sila sa Gibraltar, Spain noong November 15, 1872. Habang naglalakbay ang Del Gracia ship sa pagitan ng Azores at baybayin ng Portugal noong Miyerkules ng December 5, 1872, 1:00 ng hapon, si Kapitan David Morehouse ang nagmamaneho ng barko. May namataan silang isang sasakyang pandagat na nasa layo ng 9.7 kilometer. Ang maling paggalaw ng barko ang naginala kay Kapitan Morehouse kasama ng mga tripulante niya na kakaiba ang hanay ng paglalayag ng barko na papalapit sa kanila.
Nagbigay sila ng mga senyales sa barkong makakasalubong nila ngunit wala itong response kaya inutusan niya ang dalawa niyang crew na sina Deville at John Wright sakay ng bangka papunta sa barkong nasalubong nila para mag-imbestiga. Dito na nila natuklasan na ang barko ay ang Mary Celeste na sinakyan ng mag-asawang Briggs na alam nila na dapat nakadaong na ito sa Genoa, Italy. Nang pinasok na ng dalawa ang barko ay walang patay o walang buhay silang natagpuan roon, kundi ang mga sirang kondisyon ng barko na lang ang makikita nila. Mahigit 1 metro lamang ng tubig ang bumaha sa ilalim ng barko, ngunit malayo ito sa panganib na lulubog ito. Ang isa sa 2 bomba na ginamit sa pag-alis ng tubig ay nakalatag lamang sa sahig. Ang mga kargamentong barilis ng alcohol ay hindi naman nasira at maayos naman ang mga kondisyon nito. Ang isang lifeboat na nakasakay sa barko ay nawawala, ngunit lahat ng kagamitan ng mga tripulante roon ay kumpleto at walang nawawala. Ang mga pagkain sa loob ng barko ay naroon rin. Ang malaking pinsala lamang ng barko ay ang kompas lamang na nabasag ang salamin nito. Ang loob ng cabin ng barko ay basa pero ang logbook ng barko ay buo kung saan ang huling entry nito ay November 25. Ang tanging nawawala lamang sa loob ng barko ay ang mga tao, ang mga instrumento sa paglalayag ng kapitan at mga personal na papeles nito. Matapos maimbestiga na walang tao na nakasakay sa barko ng Mary Celeste ay nagpasya si Captain Morehouse na hilain ang barko papunta sa Gibraltar na may layong 800 milya. Dito na sinimulan imbestigahan ang mga pangyayari sa barko ng Mary Celeste. Bakit nawala ang mga tao sa loob ng barko kung saan pinagdudahan pa nga ang mga tripulante ng De Gracia. Iniisip kasi ng kumpanya na nagmamay-ari ng barko ng Mary Celeste ay nakakakuha ang mga tripulante ng bayad mula sa kanilang kumpanya dahil nahila pa nila ang barko. Umabot ng 3 buwan na pag-iimbestiga, wala silang nakitang mga ebidensya na ang De Gracia ang gumawa ng di maganda sa Mary Celeste, kaya nabayaran sila ng kumpanya ng Mary Celeste kahit nandun pa rin ang hinala nila sa kanila. Isang malaking katanungan pa rin kung ano nangyari sa mga taong sakay ng barkong Mary Celeste. Mahigit 152 years na ang nakakalipas hanggang sa ngayon ay wala pa rin nakakaalam ng kasagutan, hanggang teorya na lamang ang mga taong tungkol sa mga pangyayari na ito. At masasabi na isa itong napakalaking tanong sa kasaysayan ang iniwan ng kwento ng Mary Celeste. May sumpa ba ito? Ikaw, ano sa palagay mo? Anong naiisip mong idea na nangyari sa mga tao sa barko? Ikomento mo lamang iyong kasagutan. Kaya, kayamanan ng kaalaman, dapat natin ito iusbong sa tama at kabutihan. Anong masasabi mo sa video natin ngayon?